What's up mga katupa? Ayan, kamusta kayong lahat? At welcome sa channel na ito, sa Heartship. Ayan, sa video na ito, ituturo ko sa inyo paano ba talaga mag-bar chords at paano ito i-practice. Ayan, kasi karamihan sa atin ay ayaw natin yung bar chords. Ayan, pagka yung isang kanta ay may clip na chords, parang hindi natin siya tinutugtog kasi mahirap. Pero ngayon, tutulungan ko kayo paano talaga masanay sa pag-bar chords. At tuturuan ko din kayo kung ano yung mga iba't ibang bar chords sa gitara. Ayan. Huwag na natin patatagalin pa ito. Magsimula na tayo. Ayan, nandito tayo mga katupa. Ituturo ko na sa inyo kung paano nga ba mag-bar chords at ano ba yung mga iba't ibang bar chords. Ayan. So, pag-aaralan natin ito ngayon. So, yung una nating kailangan malaman ay yung strings, yung notes or yung tawag dito sa mga string na to, yung note ng string na to. So, itong 6 string, ito ay E. E string. Yan, E. Itong pinaka dulo sa taas. Low E string, tawag natin dito. Then sa sumunod ay itong nasa kasunod niya, A string. Ito, A string. Then yung kasunod, yung 4th string ay D string. Yan. Then yung kasunod niya ay G string sa 3rd string. Yan. G string yan. Then itong second, B string. Yan. Then itong isa, yung last, yung first string ay high E string. Ito yung mataas na E. O ito yung mataas, yung nasa ito ay mababa na E. So yan yung E, A, D, G, B, E. E, A, D, G, B, E. So yan yung mga string natin, yung pangalan ng mga string na to. Yan, sa pag-aaral naman natin ng bar chords. So ganito lang yon, 'di ba yung E major? Mag-form muna tayo ng A major. Itong yan. E major. Yan. Tingnan nyo sa may ano natin chord chart kung hindi nyo alam yung E major. Yan, tingnan nyo. Yan. Sa may third string, first fret. Balite siya. Third string, first fret. And then, yung isa ay 5th string, second fret. Yan. 5th string, second fret. And then, yung isa, yung ring finger ay sa second fret din, and then sa 4th string. Yan. E major. Then yung gagawin natin dyan, kailangan lang natin i-free itong index finger natin. I-free natin ito. So yung gagawin natin, ipapalitin natin yung position. Yung magiging itong tawag dito. Itong pinky, ipapalit natin dito sa ring finger, then yung middle finger papalitan natin ng ring finger. Then yung middle finger ay dito na sa may first fret, 3rd string. Yan. So ganyan. So free na siya. Pero E major pa rin. Yan. So E major yan. So E. Para makabuo tayo ng bar chord, kailangan natin siya i-slide ng isang fret. So ganito. 1. Yan lang. Then itong index finger natin, gagawin natin ay i-clip natin siya dito sa first fret. Yan. So, bar chord na siya. Yan. Kasi, so, yung chord na to ay F major. Yan. F major na siya. So, isa-isahin muna natin yung mga notes. Una ay E. Yan. E note. Then, sa taas ng, pagkasunod ng E ay F. Pagkatapos ng F ay F sharp. Yan. Then pagkatapos ng F sharp ay G. Then G sharp. A. Then A sharp. B. C. C sharp. D. D sharp. And then back to E. So kung makapansin ninyo, yung note na walang sharp ay yung B na note tsaka yung E. Yan. Tandaan nyo lang, yung walang sharp na note ay B tsaka E.
Yan yung walang sharp. So, bali pagkatapos ng B, ay diretso na siya ng C. So, di na siya mag-B sharp kasi walang sharp yung B. Then, pagkatapos ng E, diretso na siya ng F kasi walang sharp yung E, walang E sharp. Yan, diretso ng F. So, parang sa ano lang yan, alphabetical. Nagsimula tayo sa E, then back to E. Yan, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, then back to E. So, yun yung pagkakasunod ng mga notes. So, ngayon, pag i-apply natin dito siya sa may bar chord, diba, nag-form tayo ng E major. Yan. Then, pag in-slide ng isa, yung sunod niya ay F na. Kasi pagkatapos ng E, ay F. Yan. F major. Then, pag ibinaba pa natin siya ng isa pang fret, yan. Whoop. Anong na siya? Anong chord na? So, F sharp. Kasi pagkatapos ng F ay F sharp. So, F sharp na to. Then, sunod ay G. G chord na to. Kasi pagkatapos ng F sharp ay G. Then, pagbaba ulit ng isa pa, G sharp. Kasi pagkatapos ng G ay G sharp. Then, baba ulit ng isa, A. Kasi pagkatapos ng G sharp ay A. So, simple lang, di ba? Then, A sharp, baba ng isa. Then, isa pa ay B. Then, walang sharp yung B. So, C. C na yan. Then, pag binaba ulit ng isa ay C sharp. So, then D. D sharp. Hanggang sa bumalik ng E. Ayan, so malayo na. So, hindi na siya actually necessary. So, yan. Yun yung pagbuo natin ng mga bar chord. Sa magitan lang ng E major shape. Ayan. Ito yung shape ng E major. Then, i-free lang natin yung index finger natin. Then, makabubuo na tayo ng bar chord. So, ngayon, gagawin natin, i-exercise natin yung mga daliri natin para masanay sa bar chord. So, yan, i-form natin yung E major. Yan. And then, i-slide natin ng isa sa F. Sige, i-position nyo muna yung mga daliri nyo. Yan. So, kailangan yung pagkakalagay nyo dito ng index finger ay mahigpit. Pero hindi siya talagang kapit na kapit. Kailangan relax lang din yung daliri nyo para mas makapag-move ng another fret. So, relax lang. Yan. So, kailangan hindi siya yung tamang lagay lang para hindi siya mag-mute. Ayan, walang sound. Yan, isa yan sa mga nagiging problema pag nag-bar chord. So, kailangan ito ay mahigpit yung pagkakalagay. So, kailangan may mga force tong ano na nyo, yung mga daliri. Bawat isa may force. Ayan. Para magkaroon ng sound. Sa una ay mahirap siya at masakit sa dito, sa palm. Ayan, masakit dito. Pero, sanayin nyo lang yung daliri niyo. Ayan. Ayan. Then, pag mag-move, i-slide lang. Tapos, i-free mo muna yung, yung index. Ayan. Then, slide. Ayan, hindi na magpapalit ng position. Ayan. Then, slide ulit. Ng isa pa. Ayan. Then, slide. Then, slide ng isa pa. Then, slide pa. Slide. Then, slide pa. Ayan. So, maramdaman niyo sumasakit yung dito nyo. Kasi nga, yan pagka sa una pa lang. So, kailangan lang talaga sanayin yung pag-bar chords. So, yan. So, i-exercise nyo hanggang sa mawala yung yung sakit dito sa palm. Yan, exercise nyo lang. Yan. Kung gusto nyo, wala munang strumming. So, igagano nyo lang muna. Ganito nyo yung nyo. Yung mga daliri. Yan. Force, tapos loose. Tapos, then, higpitan, tapos loose. Yan, ganyan-ganyan. Then, lipat. Para masanay din nyo sa paglilipat ng chords. Yan. Then, lipat. Sa baba.
Then, lipat. Yan. Yan. Kahit hindi kayo mabot dito sa pinakadulo, basta ma-exercise nyo yung daliri ninyo sa paglilipat-lipat at sa paghigpit ng daliri. Ayan. Ayan. Then, mag-sample tayo ng chords na may bar chord. Ayan. Yari yung key of C. Ayan, may F yon. Yung chord natin na gamitin to ay C, F, G, then C. So, exercise lang natin. Then mag-strum tayo para sa mga hindi pa naka-ano ng strum ng bar chord sa isang kanta. So exercise natin yung paglilipat. Yan. So strumming ay down down up up down down. Then lipat ng F. So igaganon niyo lang, tatanggalin niyo lahat. Then yan. C. Then F. So pag maglilipat kayo, i-ano niyo muna, idahan-dahan muna. So wag niyo muna bilisan kasi sa una pa lang ay kailangan sanayin muna. Yan. Then lipat. Yan. So ano nyo lang, tandaan nyo lang yung position. Kung saan naka-position yung F major, kung paano ilalagay yung mga daliri. So yung gagawin nyo, di ba nasa C tayo? Yan. Yung gawin nyo ay lalagay nyo tong pinky dito sa fourth string, third fret. Yan, sa baba nitong ring finger natin. Ilagay sa baba, di ba? C, ilagay. Then yung middle finger ay ibababa mo siya sa katabi niyang string sa baba. Yan. Lipat lang. Then, clip. Yan. C. Ganon. Then, lagay ng ano, para hindi na kayo mahirapan sa paglilipat. Lagay, tapos ganyan. Yan. Kung gusto niyo naman, kung tatalon pa yung ano niyo, yung mga daliri. Ito. So tatanggalin lahat. Then kasi pag nasanay ka na naman, kaya mo na hindi tumingin ganito. Yan, kahit hindi ka na tumingin basta nasanay yung daliri. So advice ko lang na kung pwede wag muna kayo mag-strumming kung hindi niyo pa masyadong na papagsabay yung strumming tsaka yung paglilipat. So, sa may bar chord. Yan, ganito muna. Exercise, C, then position sa F, then sa G. Yan, kung gusto niyo mag-bar chord ng G, yan, C, F, slide ng dalawa, 1, 2, yan, G. And then, balik sa C. Wala mo ng strumming. Then F, then G. Yung F slide mo lang dito sa ng dalawang fret sa dalawa. Yan. Okay. Hanggang sa masana yung daliri nyo. Yan. Tapos kung magsimula kayo sa dahan-dahan muna, ganyan. Then lipat. Then lipat. Then balik sa C, F, then slide, then C, then F. Hanggang sa pagka okay na sa inyo yung mabagal, bilisan nyo. Yan. Ito. So masanay niyan sa ano nyo, mga daliri nyo pagka exercise nyo lang. Ayan. So yun lamang mga katupa, at sana nakuha ninyo mga tinuro ko sa inyo about sa bar chords. So ayan, madali lang siya. Kailangan nyo lang i-practice yung mga daliri nyo.
Kasi sa una talaga ay sasakit yung mga dito nyo at yung daliri ay talagang mamamaga. So, pagka naramdaman nyo yung sakit dito sa ano, huwag kayong titigil kasi para masanay. Yun, pagka diretso yung ginawa yung pagbabarcode hanggang sa hindi na nasasaktan yung ano nyo, yung palm. Yan, huwag titigil kahit nasasaktan, tuloy lang. Yan. At hanggang kahit mamaga yung ano nyo, yung dito sa ito. Huwag kayong mag-alala kasi gumagaling naman yan. Yan. Then, advice ko lang din, pagkatapos nyo mag-practice ng ganun, huwag muna kayo magbabasa ng inyong mga kamay kasi baka mapasma o anong mangyari dito sa ano niya. Kasi magkakaroon siya ng mga sugat-sugat, ganyan, pagkabago. Pero masanay yan pagka pinapractice nyo lagi. Ayan, kung wala kayong magawa sa, kunyari, may time na wala kayong ginagawa, mag-practice kayo, yung mga itinuro ko kanina, practice nyo na yung practice. Ayan. Then sa next video ay tuturo ko sa inyo, mga katupa, yung minor bar chords. Ayan, kung paano ba magkakaroon ng minor, simula sa major hanggang sa minor bar chords. So ayan, abangan niyo yung next video ko na i-upload about sa pag minor bar chords. Maraming salamat sa inyo mga katupa. Huwag kalilimutan na i-like yung video na ito at mag-subscribe sa aking channel para every time na magagawa ko ng mga tutorials or mga covers, kahit di maganda yung mga boses natin, ayan, maka-update kayo sa mga susunod kong i-upload. Maraming salamat sa inyo. Magkita ulit tayo sa susunod.